natapat din sa ano may typhoon dito, yung parang ang lakas-lakas ng hangin. So, normal yun, nauunawaan namin yung simula na ganun talaga dahil sa bagyo, sa init, sa dry ng panahon, nagkaroon ng napakalaking sunog sa Palisade. Tapos hindi talaga siya mapatay ng mga bumbero kasi ang lakas talaga ng hangin. Alam mo yung baga na hinihipan mo, mas magkakaapoy. Kung typhoon pa na napakalakas-lakas na hangin. Mga ka-Gym 5, kumusta? No? Sana naman ay nasa maayos pa rin ang ating mga kababayan ngayong araw na ito. Talaga naman, oh. Ito pangyayari sa wildfire ng Los Angeles, California. Itong nakaraang araw ay hindi magandang pangyayari ito, no? Hindi magandang karanasan para sa ating mga kagaya natin, no? Ibang lahi man at kung ano man ang kanilang mga nationality, kasi meron din naman mga Pilipino na nandoon, hindi magandang epekto ito para sa kanilang mga buhay, no? Pero yan na nga, nangyayari na nga. Napag-alaman natin na hindi lang naman ngayon ito nangyayari, ngunit, no? Kasi nung mga nakaraang mga taon, ang wildfire ay normal na lang para sa kanila, no? At ito na nga ang mas malala, mas worse itong pangyayari ngayon dahil tumupok ng maraming mga kabayan, kung kanino man, no? Mapaselebrity ka man o hindi. Napakalaki ang pinsala itong wildfire na ito sa mga residente sa lugar. At kung ating mapapansin na talaga namang kahit gaano pa katibay, ayun na, no? Kung ating babalikan ang lahat ng ito ay temporary lamang. Wala sino mang makapagsabi na kung gaano kapangyarihan. Yun pala, no? Kung ano lang natin, no? Iisipin lang natin na ang ganitong mga pangyayari, no? Bukod dyan sa yan na nangyayari ngayong sunog dyan sa LA at ibang mga pangyayari sa ibang lugar, sa ibang bansa, sa ibang mga rehiyon, ang lahat ng ito ay magsilbing wake up call mo sa atin, no? Aanhin ba natin nga pala yung napakarami nating pagsisikap, ari-arian, bahay, sasakyan, at kung ano-ano pa, kung pagdating ng isang iglap, isang pangyayari, maaari parang mawala, no? Maaari palang mawala. Ilan lang ang nailigtas, no? Ilan lang ang hindi nakaranas, yung isang bahay ang hindi natupok ng apoy, guys. At saka yung may simbahan, yun yung dinig natin. Isa lang yun ang ating masasabi dito, no? Isa sa mga masasabi natin, kahit anuman ang katayuan natin sa buhay, ay hindi po tayo dapat walan ng tiwala at kumpiyansa dahil nandyan, no? Isipin natin na nandyan pa rin ang ating pong may kapal na siyang nagbibigay ng ating mga pangangailangan, no? Nandyan pa rin ang ating mahal na Panginoon. Kaya kung ano man ang mga nawala, sana naman ay mas lalo silang ituon ang kanilang pananampalataya doon sa ating Panginoon na kayang ibalik kung ano man ang nawala. Ang importante, andyan pa rin, buhay pa rin. Although doon ay mga nawalan, I think mga 10 pataas, 10 hanggang 16 ata, kung di na nadagdagan yung mga nawalan ng buhay, guys. At isa sa mga nakaranas doon, isang Pilipina na nandun pala, nagtatrabaho, no? Isang Pilipina na naging celebrity sa Pilipinas, sikat noon, at andun na naninirahan, doon nagtatrabaho sa LA, at nakapag-live pa, no? During sa pangyayari. At ito po ipaparinig natin ang kanyang during, no, sa kanyang live,
na si Claudia Coronel. Nasa bahay na ng alaga ko yung apoy. Ako. Nandito na yung apoy sa bahay ng pasyente ko. Diyos ko, nag-evacuate na sila. Ano bang gamit ko? Ito tabi. Ito yung bahay ng alaga ko, guys. Nandito yung apoy. Iisip ko kung may gamit ba. Akong kukunin. Nadala ko na yung pusa niya. Fire's coming. Diyos ko, ngayon lang ako para kukain ng atake. Takbuhan na yung mga kapitbahay. Diyos ko, kailangan ko na namin umalis. Diyos ko. Naglisan na sila. At maggamit ko doon. Damit. Diyos ko. Naglisan na sila sa likod na. Hindi magandang pangyayari ito. Ngunit wala tayong magagawa kundi tanggapin kung ano ang mga pangyayari sa bawat isa sa atin, guys, no? Ang panalalig lang sa atin ito, no? Isinalaysay niya ang pangyayari at in-interview ni Julius Babaw, no? Kung ano at kung paano ang naging sitwasyon. Ito, paparinig natin ang part ng interview ni Julius Babaw. Isa sa mga batikan at pinagkakitiwalaang mamamahayag. Na po silang masunugan dyan po sa USA. Kaya makakusap po natin ngayon, walang iba kundi si Ms. Claudia Coronel. Claudia, magandang araw sa iyo. Hello po, magandang gabi-gabi po dito sa akin. Gabi po, pasensya na, medyo hindi talaga ayos ang itsura. Walang supply dahil nag-evacuate po kami dahil sa masunog na nangyayari dito sa Amerika. As in talagang nakakatakot. Hindi ko alam kung tahanan ng mga Hollywood stars at mga ordinaryong mamamayan dyan sa US. Unang nagsimula po siya sa Palisades Tapos may Eaton Fire, naging Pasadena, tapos sa may Hollywood, Santa Monica, iba-iba Kasi sa simula parang parang naniwala kami kasi dito kasi normal lang naman talaga yung wildfire. Pag summer, ganyan. Pag summer, normal lang yung nagkakasunog kami dito. At saka talaga nakakatakot pag nagkakasunog. Pero this time, parang kakaiba siya yung malakihan, hindi siya mahinto. Kasi natapat din sa may typhoon dito, yung parang lakas-lakas ng hangin. So, normal yun, nauunawa namin simula na ganun talaga dahil sa bagyo, sa init, sa dry ng panahon, nagkaroon ng napakalaking sunog sa Palisade. Tapos hindi talaga siya mapatay ng mga bumbero kasi ang lakas talaga ng hangin. Alam mo yung baga na hinihipan mo, mas magkakaapoy. Kung typhoon pa na napakalakas-lakas na hangin. So, talagang lumalakas. And then, dito kasi sa Amerika, pag meron pa silang mga plane na ginagamit at binubugahan nila ng water yung kung saan yung may sunog. Hindi rin makalipad yung mga plane man yun o para sa water na yun na ibubuga. Hindi rin siya mapapatay kasi nga delikado yung hangin nung first day. Kaya kumakalat talaga siya. Ang nakakatakot, yung bigla na lang may susulpot na mga apoy sa iba-ibang lugar na wala namang hangin na. Tapos nagkakaroon ng sunog sa gabi. So yung mga tao naggulumihanan na bakit gano'n? Tapos biglang makaka-receive na lang kami ng emergency alert na mag-ready, mag-evacuate kayo kasi may fire na parating. Ganun nangyayari. Kaya lahat kami dito, tapos ang dami na ko talagang siguro 180,000 na residents na nagsipaglikas na. Tapos ang iba sa kanila talagang wala na. Yung mga matagal na nakatira sa isang lugar, mga 90 years old na sila, 91, na wala yung mga bahay nila talaga. Ang dami ngayong homeless, ang lugar pang mayayaman yung nasusunugan. Yung mga mayaman doon, yung lugar na puro mayayaman, doon nagsisimula yung apoy. Matindi, no? Matindi. Talaga dahil sa bagyo, sa init, sa dry ng... Ayun. Ang isa sa nakikita natin dito, wala kang matatakbuhan sa mga ganito pangyayari. Unang-una, kaya nga iniimbestigahan ngayon, nagpapatuloy yung investigation dyan kung bakit nagkulang ang supply yung fire hydrant, guys, na kung saan mas madaling makakuha ng source ng tubig pang-apula sa apoy yung ating mga bumbero, no? Pangalawa, ay kasagsagan ng sunog, may lakas na hangin naman. Yung sinasabi niya na
mayroong bagyo, no? Sa mga otoridad, talagang mapapakinggan natin sa mga balita dyan sa mga network sa labas, hindi basta-basta ang hangin. Napakalakas na hangin ito. Ganun kabilis ang yung apoy kumakalat. Oo. Kasi nga, bahay, wala pa. Tapos paglabas mo ng bahay, may apoy na. may apoy na sa likod ng bahay, mga community namin. Merong ng apoy. As in talagang meron ng apoy. And then tumakbo agad ako dun sa loob. Na nanonood yung pasyente ko. Hinila ko agad siya. Let's go. We have to run. Wala na akong iniisip na kung ano pang gamit o ano. Nanginginig na ako, pero takot ako kasi first time ko to maranasan. Kita mo na ang bahay na tinutulugan mo, yung pinagtatrabahoon mo pa, tapos lumiliyab sa likod. Kasi talagang ninenervyos na akong halo-halo na nagpapalpitate yung puso ko, na parang mararamdaman mo yung puso mo maganon talaga, sa takot talaga. Pagpasok ko doon sa room, ay sa bahay niya, hinila ko agad ng pasyente ko, let's go. And then may isa siyang pusa, hinawakan ko na pula, pinabol-habol ko pa kasi medyo medyo mailap yung pusa na yun eh. Siyempre, ang una mo siyempre gagawin yung buhay muna, di ba? Yung pasyente ko, yung pusa ko. Then, sinakay ko sa sakyan. Ilang taon siya? 75, mga 75 years old. Kung humupa na yung hangin, mayroong mga nagsusuputang mga di ba, apoy mula sa iba't ibang mga parte ng lugar. Natin naman. Kung ano man talaga ang magiging ang plano ng Panginoon dyan, pagdasal na lang po natin. Mayroong mga kumakalat na mga balita, di ba, yung mga usapin, yung mga nandyan sa social media, na dahil doon sa isang mayroong program, may event, at gano'n na nga, no? Mukhang nagamit yung hindi maganda yung nasangkot, no, sa program na yon, yung ating Panginoon. Abay, kung ano man ang nagiging reaksyon ng kasi kanya-kanya ng reaksyon, no? Hindi natin alam kung ano talaga ang katotohanan ukol diyan, kasi pangyayari ito, natural ito Para sa atin is isang natural calamity na kung saan ay nagbibigay ng hindi magandang epekto sa karamihan. Ngunit tuloy po dapat, no, ating panalangin, pagdarasal para sa kaligtasan ng bawat isa. Yung ating panalangin at ating pananalig ay dapat ituon pa natin mas lalong lalo na ngayon na nagpapakita na talagang meron, andyan ang ating buhay na Panginoon. Nandyan ang ating mahal na Panginoon. Nandyan at siya ang nagsimula ng lahat. Siya ang nagbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. No? Hindi basta-basta pangyayari ito, guys. No? Napakalawak, napakalaki. O, di ba? Kaya sana naman, ipagdasal natin na wala nang mga iba pang mga pangyayari gaya nito. Wala nang ibang mga kung ano man. Alam naman natin na walang makapagsabi kapag minsan ay bigla na lang nangyayari ang mga pangyayari hindi natin inaasahan. Ngunit panalig lang po tayo at tuloy po tayo na magdasal na sana naman ililayo tayo sa kung ano man ang mga pangyayari, no? Gaya nito ngayon, napakaraming nasunugan, mayayaman yung mga yan di ba? Napakaraming di ba, mga magaganda, magagarang bahay, sasakyan, at alam naman natin na minsan kahit ganun pa man, di natin mapipigilan kung ano ang purpose at plano ng ating Panginoon, no? Kaya baka pagdasal natin na makakabawi, makabangon at makaka-recover yung mga biktima dyan ngayon, at matulungan, no? Kung meron mang capacity na tumulong, at kung sino man, kung ano ahensya, lalo-lalo na dyan, alam naman natin na pagdating sa tulong ay mayroon, di ba? At ang atin ay mas madalian at mapabilis ang pagpag-recover ng ating mga biktima sa sunog dyan sa may LA. Talaga, no? So, sana naman, guys, ay ano man magiging resulta nito, no? Ano man magiging kilos para sa mga biktima, ay pagdasal po natin ang kanilang kalagayan at makakabangon sila. Hanggang sa muli po, ito po ang Jim 5 TV. Sa mga di pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating channel, ang Jim 5 TV, at huwag nyo kalimutan na i-click yung ating notification bell. Sana naman ay maging update para maging updated po tayo sa ating mga susunod na pang video. Maraming salamat at mabuhay ang buong Pilipinas.